October 1996, nakaupo si Princess Diana sa mesa nito na kinakabahan. Kinuha ang ballpen, huminga ng malalim at nag-umpisang magsulat. Ang sulat na naglalaman ng napipintong kamatayan. Ang sulat na makalipas lamang ang 10 buwan ay nagkatotoo at kikimbal sa mundo. Si Princess Diana ay kilala at minahal ng buong mundo dahil sa kababaang loob, sa pagiging totoong tao nito, tapat at may busilak na puso. Pero para sa hindi masyadong pamilyar dito, narito ang pinaikling version ng buhay nito para mas maintindihan kung bakit nakapag-isip si Lady Diana na papatayin ito ng sarili nitong pamilya. Ipinanganak noong July 1, 1961 bilang Diana Frances Spencer mula sa mataas na antas ng pamilya sa Britanya. Nang maging Earl ang ama nito, isang mataas na political status sa Britain, ay naging Lady Diana Spencer ito. Nakalaunan ay tinawag na the Queen of Hearts at the People's Princess. Lumaki ito na kabilang sa maharlikang pamilya na madalas kalaro ang mga lalaki na mga prinsipe din. Nakihalubilo sa kababaihan sa isang finishing school kung saan lahat ay natutong maging matuwid sa pagkilos at magsalita tulad ng isang reyna. Pero sa kabila ng karangyaan ng pamumuhay ni Lady Diana, naging mas pamilyar pa rin ito sa pamumuhay ng mga working class. Taong 1977, sa edad na 16 na taong gulang, una nitong nakilala si Prince Charles. Naging officially engaged noong February 24, 1981, pagkatapos lamang ng 13 beses na pagkikita. July 29, 1981, nang magpakasal ang dalawa. Ang itinuturing na fairy tale wedding kung saan daang-daang libo ng mga British ang maririnig na naghihiyawan habang nakasakay ang mga ito sa isang karwahe. Pero sa kabila ng mala fairy tale ng mga larawan nito, marami ang nakapansin sa orihinal na seremonya nang hindi nito pagbigkas ng ubay na karaniwang binibigkas sa seremonya, bagay na maaaring parehong napagkasunduan na laktawan. Magkagayunman, larawan pa rin ito ng isang prinsesa na may nakakahalinang ngiti at ng isang Prince Charming na match made in heaven. Ang heaven na kalaunang inilarawan ni Princess Diana bilang hell. Nagbunga ang pagsasama ng dalawang supling, si Prince William at si Prince Harry. Gusto ni Princess Diana na palakihin ito sa sarili nitong paraan. Pero may mga protocol ang royal family na di mo basta-bastang pwedeng palakihin ang mga bata nang ayon sa kagustuhan mo lamang. Pero ginawa pa rin ito ni Princess Diana. Gusto nitong lumaki ang mga bata tulad ng mga normal na mga bata sa kabila ng royal status nito. Gusto nitong maging mulat sa paligid na may pag-unawa. Bagay na hindi lubos maintindihan ni Princess Diana kung bakit ang pagiging kabilang sa royal family ay nangangahulugan ng pagkabilanggo. At naging tinik sa pamilya si Princess Diana. Pero para sa publiko, isa itong independent na tao. Tulad ng kapatid, si Prince Charles ay nasangkot din sa maraming beses na pagtataksil, hanggang sa nag-umpisa na rin itong makipagkita sa dati nitong kasintahan na si Camilla Parker Bowles. Nagkaroon ng leak sa impormasyon at nalantad sa media. Habang si Diana ay pinapalakpakan sa paghahatid ng kamalayan sa maraming bagay tulad ng HIV, animal rights, kawalan ng tirahan at drug addiction, ang ibang miyembro ng pamilya naman ay naiwang kinukutya at katawa-tawa dahil nagmukha itong mga isnabero ng sinaunang panahon. Ayon kay Princess Diana, nakaramdam umano ito ng panghihina ng loob at sinabing ito umano ang black sheep sa royal family. Mga bagay na hindi pinag-uusapan sa publiko ng mga royal noon. Dahil sa anuman ang nangyari sa palasyo, ay mananatili lamang sa palasyo. Dahil kabilang sa royal propaganda nito ang maging simbolo ng bansa na hindi maaaring magkamali o makakitaan ng pagkakamali.
Sa panahon ng milenyo, ang mga hari at reyna sa buong mundo ay kailangan magmukhang busilak at walang bahid dungis, na para bang isang banal. Hindi ka pwedeng makabasag, magsalita ng walang saysay o umutot sa harap ng aso ng hari at reyna. Bagay na taliwas kay Princess Diana dahil sa pagiging totoong tao nito. Isang bagay na naging problema sa royal family. Ang pagiging tapat at totoong tao nito ang naghatid ng malaking pagbabago. Sa paglabas nito sa ilang TV show ay nagsalita ito sa walang humpay na pagtataksil ng asawa. Ikunento kung gaano kababa ang naramdaman nito at inamin ng mga panahon na sinasaktan na nito ang sarili. Bago tuluyang masira ang imahe ng pamilya, kinausap ng reyna ang mag-asawa at iminungkahi na maghiwalay na lamang. Naghiwalay ang mag-asawa, pero hindi naging mapayapa ang naging paghihiwalay. Well, there were 3 of us in this marriage, so it was a bit crowded. Patuloy sa paglantad si Princess Diana at di umano ay nabuntis ng asawa ang personal assistant nito na si Tiggy Legborg at ipinalaglag ang bata. Ikinabahala ng royal family kung ano pa ang posible nitong sabihin ngayong single na ito. Nakakabahala para sa isang palasyo na nagkukubli ng maraming sikreto. Kaya naman nang masawi ang 36 years old na si Princess Diana ay marami ang naniwala na ipinatrabaho ang pagkamatay ng Queen of Hearts. August 31, 1997, naging headline ang Paris car accident. Walang nakakaalam ng tunay na nangyari dahil ang sasakyan ay nabangga sa loob ng Pontolan Tunnel sa Paris. Dead on the spot ang kasama nitong kasintahan na si Dodi Al-Fayed, anak ng isang bilyonaryo na si Mohammed Al-Fayed. Maging ang driver ng sasakyan ay dead on the spot din. Tahasang inihayag ng ama ni Dodi, ang kasintahan ni Princess Diana, ang paniniwala nito na pinatay ang magkasintahan ng sabwatan ng royal family at ng MI6. Paano nangyari ang pagkabangga ng sasakyan? Bakit marami ang naniniwala na pinatay ang prinsesa? Ano nga ba ang nilalaman ng sulat ni Princess Diana? Bandang alas 4:30 ng hapon, bago ang oras ng aksidente, pumasok ang magkasintahan sa isang hotel na pag-aari ng ama ni Dodi, ang Ritz Paris. Maya-maya pa ay bumili ng 2 mamahaling singsing si Dodi sa isang jewelry store. Bandang 10 p.m., nagpunta naman ito sa swanky restaurant na buong gabi na sinusundan ng mga makukulit na paparazzi. Kahit saan man sila magpunta. Nag-order si Princess Diana ng Dover sole, vegetable tempura at mushroom and asparagus omelette. Wala sa hinagap na ito na pala ang pinakahuling hapunan nito. Nang mapansin na nakatingin sa kanila ang ibang kumakain sa restaurant, kung saan ang iba ay mga paparazzi na nagpapanggap na diner, ay nagpasyang dalhin na lamang sa hotel room ang pagkain nito at doon na lamang kumain. Bago mag 12:30 ng hating gabi, nagpasya na itong bumalik sa apartment ni Dodi, kasama si Henry Paul, ang driver ng sasakyan, lula ng black Mercedes. Nakainuman ang driver ng 2 beses ng alak, nag-intake naman ito ng Prozac, isang gamot na pampakalma. Gayunpaman, naging mabilis pa rin ang pagpapatakbo ng sasakyan dahil sa kagustuhan na matakasan ang mga paparazzi. Hanggang sa nawalan nito ng kontrol sa sasakyan at bumangga sa poste na agarang ikinasawi ng 2 lalaki habang si Princess Diana naman ay duguan ng inalis ito sa nayuping sasakyan. Nadala pa ito sa ospital, pero dakong alas 4 ng umaga ay idineklara na wala ng buhay. Ayon sa medical report, dumating sa ospital ang katawan ni Princess Diana na nasa malubhang kondisyon. Ipinakita ng doktor ang malubhang sugat na natamo nito sa kaliwang ugat sa baga. Sa kabila ng naisara na ang sugat at ang 2 oras na pagre-revive ay hindi na ito nakakitaan ng paghinga. May isa pa itong kasama sa sasakyan, si Trevor Rhys-Jones, ang bodyguard ng magkasintahan na nagtamo din ng matinding pinsala sa mukha at pagkabali ng mga buto, ang tanging nakaligtas sa aksidente.
Sa naging pahayag nito, hindi ito naniniwala na may sabwatan na nangyari para mapatay ang prinsesa, na hindi naman pinaniwalaan ng ama ni Dodi. Isa sa dahilan dito ay dati itong nagsisilbing British military. Wala pang social network sa panahon na iyon, pero marami ang nalungkot sa pagkawala ng prinsesa. Ipinagluksa hindi lang sa Britanya kundi ng buong mundo. Ikaw kaibigan, nasaan ka ng mga panahon na ito? Nalungkot ka din ba sa nangyari sa prinsesa? Sa panahon na unti-unti nang naging kalmado ang lahat sa nangyari at nakasanayan na lamang ng mga British ang hindi masyadong nalungkot na royal family, ay muli na naman itong pinag-usapan sa media. Lumalabas na ilan sa mga news media ay nauna ng sinabihan, di umano ay bahagya lamang ang naging pinsala ni Princess Diana sa aksidente. Dagdag pa ng isang Sky News anchor, nakatanggap umano ito ng isang tawag na nagsasabing patay na si Dodi at si Princess Diana naman daw ay nabalian lamang sa binti. Natapos ang investigasyon. Pero tulad ng palasyo, ano man ang nangyari sa tunnel ay mananatili na lamang sa tunnel. Ayon sa ama ni Dodi, nagdadalang tao di umano si Princess Diana sa dapat sana ay magiging apo nito. Hindi umano ito matanggap ng mga British Royal na isang Egyptian Muslim ang posibleng magiging stepfather ng future king ng England. Kung buntis nga ba talaga ito? Sa kasamaang palad ay hindi ito naging bahagi ng mga medical test. Pero kung totoong nagkaroon ito ng matinding pinsala, maaari di umano itong hindi ma-detect. Ang katawan nito ay agad din na naimbalsamo. May kakaiba ba? Naisip ba ni Princess Diana na may kakayahan ng mga royal na magdispatcha ng mga itinuturing na kalaban? Ang sagot ay oo. Matapos ang pagkamatay ng dati nitong bodyguard sa isang motorcycle accident na inaming minahal nito. Ayon pa dito, nalaman na lamang na pinatalsik sa royal protection ang bodyguard at dinispatcha. Ang British intelligence tulad ng CIA ay may kakayahang pumatay ng tao. Magsimula ng gyera, gumawa ng lahat ng klase ng bagay tulad ng mga black operations sa kanilang black sites. Ang pagpatay na pinagmumukhang aksidente ay kasama sa pagsasanay ng MI6. Gayunpaman, inihayag ng MI6 na hindi ito naging bahagi sa anumang assassination. Ito ay sa kabila ng kaalaman ng lahat na sinanay ang mga ito para pumatay ng tao. Ayon sa isang memo kaugnay sa tinatawag na Operation Anthropoid, ang dalawang kabilang na agent ay sinanay sa lahat ng klase ng assassination na pamilyar sa mga mata ng tao. Sadyang isinasakatuparan ng operasyon, may pagkakataon man o wala na makatakas. Kung malalaking tao ang kalaban, walang dudang para ito sa mga Secret Service para sa lisensyang pumatay. Ang teoryang ito ay hindi na bago. Ang dating MI6 officer na si Richard Tomlinson ay naniniwala na ang naglabas kay Princess Diana sa nabanggang sasakyan ay ang mga kasama nito dati sa MI6. Ayon dito, plinano umanong gumamit ng strobe lights para masilaw ang driver na magiging sanhi ng pagkabangga nito. Naging bahagi ng investigasyon pero wala umanong nakitang ebidensya na magpapatotoo sa mga sinabi ni Richard Tomlinson. Pero may isang Paul Barrel, ang dating butler ni Princess Diana at ang pinadalhan ng sulat tungkol sa napipintong kamatayan nito sa kamay ng kanyang pamilya na nagtakwil dito. At ito ang nilalaman ng sulat. Nakaupo ako sa mesa sa araw na ito ng Oktubre. Naghahangad ng mayumakap at palakasin ang loob ko na manatiling malakas at mataas ang dangal. Ang partikular na bahagi ng buhay ko ngayon ang pinakamapanganib. Nagbabalak ang asawa ko ng aksidente sa sasakyan ko, kawalan ng preno o isang malubhang pinsala sa ulo, nang sa ganon ay may pagkakataon na itong magpakasal. Si Camila ay isang bitag lamang. Ginagamit kami ng isang tao sa bawat kahulugan ng mga salita nito. Ginulpi ako, binukbog at inabuso ang diwa ng isang sistema na 15 taon na sa ngayon. Pero wala akong hinanakit. Malakas ang loob ko at marahil ito rin ang naging problema ng mga kalaban ko.
Salamat Charles sa pagsadlak mo sa akin sa impyerno at pagkaloob ng pagkakataon na matuto sa malulupit na bagay na nagawa mo sa akin. Ang sulat ay tinago lamang ni Paul sa ilang taon, bagay na hindi nakapagtataka para sa ama ni Dodi na magalit kung bakit kailangan pang gumugol ng 6 na taon bago ilabas ang sulat. Dahil sa kilalang malapit na kaibigan at hingahan ng prinsesa at tulad ng mga kahinahinalang pagpapatahimik, si Paul Burrell ay kinasuhan sa korte. Bagay na lalong nagpaigting sa pagkakadawit ng royal family sa hindi pangkaraniwang pangyayari na nakapalibot sa pagkamatay ni Princess Diana. Sa paniniwala ng ama ni Dodi, ang naging investigasyon ay isang pagkukunwari lamang. Coincidence lang ba kung paanong sa araw na iyon ang 14 na CCTV camera sa tunnel ay hindi nakaharap sa pinangyarihan ng aksidente? Coincidence lang din ba kung paanong natukoy nito ang sarili nitong kamatayan? Kung nagustuhan mo ang naging tampok natin ngayon, ay huwag kalimutan mag-like at subscribe. Hanggang sa muli!